Okay mga kabadis, mga kaibigan, welcome back to another Sar si Emmanuel naman to and Coca Nicolas. Essentially versus Daryl Yap, okay? Ngayon, nung isang araw kasi, kinuha natin yung interview ni Coca Nicolas. And finload ulit ito ni Sir Julius Baba. Kung makikita mo yung kanyang page, nirepost niya to 4 hours ago. And siguro, it is to push the narrative na talagang na ito talaga yung dapat paniwalaan natin kasi sila yung nasa sitwasyon. Sila yung kasama ng isang Pepsi Paloma nung ito pa ay nabubuhay. Tandaan natin yung storya ni Miss Coca Nicolas about dun sa mama ni Pepsi, di ba? Kaso syempre, ang internet kasi, naging ano na kasi to naging live story na kasi na to eh. Ibig ko bang sabihin, yung mga urban legends at saka kung ano yung totoo sa hindi, has been blurred out. Okay, naku, putik. Bukas mainit pa pala, meron pang 5 PM sa Vincentements. Okay yan, okay yan. Kino-cover ko po ito mga kamatis, mga kaibigan, kasi this is an exercise of how you ferret out the truth. Remember, in the Congress, laging nagte-take ang mga tao ng sinumpaang salaysay. Kasi po, mas maganda kung maglalabas tayo ng statement na merong sinumpaang salaysay, sinumpaan natin. Kasi po, at least doon pwede tayong managot kung nagsisinungaling tayo, di ba? Dahil nakikita niyo yung mga hearing laging pinapa-swear ng oath yung nagsasalita, di ba? Same with this. Ito kasing mga to, merong mga sinumpang salaysay yung mga tao involved. May affidavit dito si Pepsi Paloma, may affidavit dito yung mga inakusahan, malamang sa malamang. Nag-file din kasi ng affidavit of desistance or niretract niya yung kaso niya sometime doon sa case na yon. So, kailangan nating malaman lahat yon. Doon lang dapat tayo nagbabase ng storya. Kasi, hindi na yung iba naman kasi extraneous na yan eh. Unfair kasi doon sa dalawang panig na inaakusahan na for 40 years now na wala na si Pepsi, wala na yung manager, wala na yung mama ni Pepsi, wala nang taong ibang magpapatunay, eyewitnesses dito except yung mga official document at saka yung dalawang soft drinks beauty na isa dyan ay si Coca Nicolas. Kahapon po, sabi ko sa inyo, importante siya sa storyang ito and lo and behold, eto na. Ngumasngas na ang Kuya Daryl mo. Si Vincentements ay back at it again with the... Inatake niya agad eh. Kita naman eh, di ba? So, ang position po natin dito or at least ang community ko or yung dito sa mga Armada members natin is that we support the testimony of Miss Coca Nicolas. Kasi ako naniniwala ako dito. Na dito sa interview na to. Bakit? Kasi tama naman yung mga tanong ni Julius Babaw and madetalye yung kanyang tanong. Tanong at saka madetalye din yung sagot. Kinuwento yung mga last moments ni ano dito, yung binigyan niya ng lechon yung nanay ni Pepsi kaso hindi tinanggap ng nanay. So these are all important details na kailangan nating intindihin dito. So, you gotta wonder, mga kamatis, mga kaibigan, bakit ang isang Daryl Yap ay dumidebunk agad kay Pepsi, di ba? Kay Coca Nicolas patungkol kay Pepsi. Nakagulat yan. Very interesting. Ngayon, dun sa comment section nakita ko to, no R word says Pepsi. Ito nga yung inatras. Ngayon, ano ba yung hinahanap natin dito? Kung paano niya inatras. Nandun yun sa affidavit of desistance, sasabihin dun. Ang problema kasi dito, yung narration kung bakit siya umatras. Hindi yung nakasulat yung kung ano yung kwento behind this eh. Kasi ang mangyayari dyan dito, magkakaroon ng narrative si Daryl Yap about doon. Kaya ngayon pa lang, dinidebunk niya na si Coca Nicolas. Kasi meron definitive na sagot si Coca Nicolas, which is sabi niya, wala daw R-word na nangyari. And it would corroborate, mga kamatis, mga kaibigan, to sa affidavit of desistance nitong si Pepsi. Kita nyo, it all interconnects literal eh. Kaso nga lang talaga, ayaw makita yan ng mga tao na gusto na paniwalaan na talagang may ginawa ang TVJ
talagang aanoy nila yan, talagang ipupush nila yan. Meron pa akong, ang dami kong napanood ngayon, men, na mga content creator, na sabi ko, saan kaya nila kinukuha to? Yung iba kasi, totoo. Kunyari, may R-word bang final? Yes. Meron. Pero, hindi sinabi kung bakit inatras. And yung mga personalities din, sila Dr. Ray, sila yung tatay ni Cayetano. 'Di ba? So, these are all things na kailangan mong i-consider when talking about this very sensitive matter. Kasi, ako hindi ko gusto si Joey De Leon. Ako, fan ako ni Bossing. Pero, hindi ko gusto si Joey De Leon. Imagine a movie titling him that he is an R-word. An R-worder. The R-worder, isa siya dun sa mga R-worder ni Pepsi Paloma. So, that is an accusation. That is a libelous accusation thrown at him kahit na wala namang napatunayan sa court of law. This is why we bring things to court. Kasi pwedeng may sabihin ka, pwede rin ako may sabihin, pero hindi natin alam yung totoo. We battle out, lalaban tayo dun sa proper venue. If we honestly want to ferret out the truth, bring your evidence, I'll bring mine. Bring your lawyer, I will bring mine. Let's talk about it in the proper forum. That's the idea here. Umabot sila sa korte. And nung nasa korte na, hindi pa napatunayan. So why is it now wrong na yung corroborating story ni Pepsi, ni Coca Nicolas, doon sa storya ni Pepsi, through the Julius Babaw interview, mga kamatis, mga kaibigan, is now suddenly, wag niyong paniwalaan yan. Kasi parang ang nangyayari, self-interest mo, Daryl, yung nangunguna dito eh. Dapat kasama sila sa picture kasi sila yung kaibigan ni Pepsi. Marami silang alam kay Pepsi. O pumunta naman tayo dun sa isang kaibigan ni Pepsi na si Sarcy. Okay, si Sarcy Emmanuel po, isa siya sa mga soft drinks beauty. May Pepsi, may Sarcy, may Coca. So eto na. Nag-comment kasi si Ma'am Sarcy. Although mamaya papakinggan natin yung video niya kung ano yung mga sinabi niya. Sarcy Emmanuel. At sino ang nag-relay ng story sa direktor? Di ba patay na yung tao? Siya lang ang may alam ng totoo. Saan nila kinuha yung storya? Okay, so again, I believe na ganito yung actuations ni Ma'am Sarcy kasi it corroborates with the Coca story. Kumbaga, iisa sila ng kwento. Kasi nga, kaibigan nila si Pepsi eh. Eh di kung sino yung tatanungan mo, eh di silang dalawa. Nakakasama pa nila until their last days eh. 'Di ba? Sabi niya 1985 niya nakasama si Pepsi, which is yung last time na nabuhay si Pepsi. And ngayon si Sarcy mukhang ganun din yung kanyang sentimento doon. Kaso tingnan niyo yung sagot ni Daryl Yap. Napaka-convenient dito kay Sarcy Emmanuel. Napatay na yung pinag-uusapan. Kaya gimmick yun o totoo. May nagawa ka ba? Bakit? Close ba kayo ni Pepsi? Nung namatay siya, saka kayo sumikat. Huwag mo ko palabasing sinungaling. Hintayin mo ang pelikula ko. Kasi ngayon nga yung lumalabas eh. Yung mga soft drinks beauty kasi has been pushing this narrative na kung ano yung nasa dokumento, which is as a dokumento, inatras yung kaso, therefore walang R-word, di ba? So, sinabi yun ni Coca, ito yung parang vibe ni Sarcy, di ba? Eh ngayon, pinagpepiestahan na uli ng mga tao. Wait ko, sasabihin ni Sprite at Royal. Kasi wala na kasing talagang magpapatunay nun kung hindi yung official documentation. And kung sabi nila, meron daw note si Sarcy doon na sinabi, di ba? Pero meron din sabi nila din lalong-lalo na to, I think this is the best na information na pwede mong hagilapin yung mismong kaibigan. Ang nagsabi na wala daw R-word, 'di ba? Kaya nga to finload uli ni Sir Julius eh. Bakit? Kasi nga interested uli yung mga tao rito. Buti na lang finload niya, 'di ba? Kasi at least maririnig niyo ng buo yung buhay ng mga soft drinks beauties noon. Galing sa first-hand experience, di ba? First-hand testimony ng mga taong nakakita at nakasalamuha kay Pepsi. Ngayon, pakinggan natin itong live ni Miss Sarcy. Kasi nag-live siya nung isang araw. Ayaw nila ako may stress. Ayaw niya rin magsalita. Kasi mukhang
hindi kinuhanan ng statement yung mga kaibigan ni Pepsi. Doon ako nalilito talaga kay Daryl eh. Bakit hindi mo sinama yung storya nung mga kasamahan niya? Okay, pakinggan natin. Good evening, Nanette Halarzame. Hello, Sisi. Kasi usually kasi ganito yung mga live ni Ma'am Sarcy. Siya, nagbabatian portion lang siya. Pero ngayon kasi may pinupush na narrative si Daryl na wala eh. Kailangan medyo confrontational yung dating eh. Tuloy natin. Ng mga viewers ko. Ayaw nila ako may stress. Gusto nila good vibes lang po ang live ko. Siguro Tingnan sa mo. comment na lang tayo ng kabilang partido. Yun. Bumombard. Sabi dito, sinabihan na siya na wag na lang magsalita. Kasi nga, ang gagawin ni Daryl Yap dyan, pag nagsalita siya kahit konti, ayan, ipopost para i-push yung kanyang pelikula. Ganun talaga eh. Isa siya sa mga soft drinks beauties nun. Sasabihin mo ba na wala siyang alam doon sa buhay nila? Of course not. Kalokohang malaki yun. Kung merong taong makakaalam doon sa nangyari, etong tao na to yun. Kaso, ang gagawin lang ni Daryl dyan, i-discredit niya para ma-push yung narrative niya. Kasi mukhang kasi sinabihan na siya daw na wag na daw siya magsalita tungkol dito. At saka hindi daw kasi kinuha yung side ni Sarcy at saka ni Kokay. So, kumbaga, ang tanong na lang dito kung may magpo-portray ba sa kanila as soft drinks beauties. Kasi nga, they're an integral part of the life of Pepsi Paloma. Makatrabaho niya yan. Matagal doon sa short period of time na naging soft drinks beauty sila. Kakasama sila doon sa storya. Kasama sila doon sa struggles ni Pepsi. Kasama sila doon sa struggles hindi lang nung nagkasuhan. Yung struggles doon sa buhay ni Pepsi as a soft drinks beauty, and after medyo tumamlay na yung career nung nabalik sila sa club. These are all important people na dapat kasali sa naratibo ng any Pepsi Paloma story. Pero Daryl Yap seems to me na tinanggal niya yung storya ni Ma'am Sarcy at ni Ma'am Coca and dinidiscredit niya. Why? What's the reason? Ano yung dahilan kung bakit niya ginagawa yun? Hindi natin alam. So, ako aabangan ko to. Very interesting kasi. O, yun lang naman yung sa akin for today. Kaya mga lods.